Sobrang init dito sa Pilipinas. Marami sa ating mga kalalakihan ay hilig mag-topless. Pero kung sa mga pampublikong lugar ito gagawin, uubra kaya? Yan ang inalam ng isang Brazilian model sa kanyang social experiment. Live mula sa Quezon City, si Micaela Papa may paandar. Yes, Jessica, alam mo, karaniwan ng tanawin yung ganyan, yung mga Pilipino, mga lalaking Pilipino na nakatambay sa kanto ng walang pang-itaas at hindi na nga tayo nabibigla dyan. Pero gaano katanggap-tanggap itong mga gantong tanawin sa mga pampublikong lugar katulad na lamang ng mga parke? Yan ang inalam ng isang social experiment. Anong mararamdaman mo kung habang namamasyal sa isang parke, isang lalaking walang pang-itaas ang biglang nag-sunbathing sa harapan mo? Ito ang inalam ng Brazilian model na si Arlene Gaspar sa kanyang social experiment kung saan nag-ikot siya sa mga parke sa Mandaluyong, Pasig, Makati, Taguig at Manila topless. Sa ibang bansa kasi, katanggap-tanggap ito lalo na kapag mainit. Pero sa atin? Less than 2-3 minutes, the guard were coming, telling me to put back the shirt. Some of them say was rules, but couldn't explain the rules. Another one saying was like a conservative. Filipinos are conservatives. Ayon sa National Parks Development Committee, bagamat walang batas na ipinagbabawal ang hindi pagsuot ng pang-itaas sa mga national park, hinihikayat nila ang mga tao na magsuot ng anilay disenteng kasuotan bilang respeto, lalo na sa Rizal Park na di lang isang pasyalan kundi isa ring puntod. Bagamat iilan lang sa mga lungsod sa Metro Manila tulad ng Marikina, San Juan, Valenzuela at Navotas ang may ordinansang ipinagbabawal ang walang pang-itaas sa mga pampublikong lugar, likas daw ang kulturang Pilipino na nagpapatupad ng tinatawag na social norms kahit walang batas. Na-associate kasi natin yon dun sa primitive na kaalaman natin na nakahubad, na sa kanto na umiinom, na maghahanap ng away mamaya-maya. Yun yung nakikita natin pagkaastig ng mga tao nakahubad. Jessica, hati nga yung naging opinyon ng mga netizen dito sa social experiment ni Arlene. Ang sinasabi ng iba, parang pagbastos daw ito ng isang foreign national sa kulturang Pilipino na hindi naman daw talaga sanay sa ganyang mga pag-expose ng katawan. Yung iba naman ay question yung pagiging indecent daw ng ganitong pagpapakita ng katawan kung saan sa ibang bansa kasi, katulad nga nung nabanggit ni Arlene, sa Brazil, sa US, ay nakakapag-sunbathe naman sa mga parke nang hindi ito nasi-sexualize o na ituturing na masama, Jessica. Kaya lang, di ba meron din tayong ordinance ng MMDA dito sa Metro Manila o kampanya ba yun dati na bawal yung mga nakahubad na mga lalaki? Naalala ko, Jessica, merong ordinance sa Marikina talaga na may fine. I think upwards of 500 to hanggang 3,000 pesos kapag ang lalaki ay lumabas ng walang pang-itaas. At isinusulong nga na ipatupad ito sa buong Metro Manila. Pero kinonsid na nga rin ng ilang Metro Manila mayors, ng ilang chief of staff at mga city administrator na aming nakausap na mahirap itong maipatupad talaga sa buong Metro Manila. Bagamat meron nga tayong parang culturally accepted standard kung ano yung matatawag na decent attire. Ang sinasabi nga, hindi naman kasi ito nakalagay talaga sa Philippine Constitution na bawal yung ganitong mga exposure ng katawan, Jessica. Okay, pero sa totoo lang, ang init-init kasi, Micaela, lalo na itong nakaraang tag-init, no, na hanggang ngayon tag-init pa rin. Parang minsan din hindi mo rin masisi yung mga ilang kababayan natin na naguhubad ng shirt, no? Kasi ang init-init talaga, tapos pag may gagawin pa silang medyo manual, kaya sila nagtatanggal ng shirt. Pero alam mo, pag tatanungin mo yung mga doktor, medyo masama yan na kasi natutuyuan ka ng pawis, pwede kang magkaroon ng pneumonia, ng sipon, etc. Tama yan, Jessica. Yun nga yung kinakatwiran ng marami naming nakausap na mahilig magtanggal ng kanilang pang-itaas. Ang sinasabi nga nila, napakainit sa Pilipinas. Bakit naman sila pagbabawalan sa pagiging mas komportable nga? Pagsusuot ng mas komportableng pananamit o in their case, pagtatanggal ng damit para nga mas malamigan sila. At ang yun nga, ang sinasabi nga ng mga foreign nationals katulad ni Arlen na in other countries, it is acceptable, lalo na kapag mainit. So nakagulat daw na sa isang tropical country pa katulad ng Pilipinas, pinagbabawal yung ganyan. Pero
On the other hand naman, may mga iba naman na like yung feminist standpoint na pag tinanong mo yung mga postmodern feminists, kini-question din nila kasi syempre naiinitan din ang babae. Bakit daw may double standard na ang mga lalaki lang ang nakakapag-topless? So that's a whole nother argument, a whole nother discussion for another day, Jessica. Ako, napaka-interesting pag-usapan yan na Micaela. Pero siguro kasi yung standards natin ng decency relative din no? Kasi dito sa Metro Manila, dahil nga may kampanya dati yung MMDA na sinasabing, hoy, magbihis naman kayo ng disente, nasa syudad kayo. Naalala ko yun yung kampanyang Guwapo yata, yung itinawag ni dating MMDA chairman na Bayani Fernando dyan o yung magpakadisente, yung mga ganyang kampanya niya. Pero pag sa probinsya yan, medyo accepted yan acceptable na nakahubad yung mga lalaki doon Tama yan, Jessica. Ang sinasabi nga nung sociologist na ating nakausap kanina ay isa na rin daw kasi ito sa mga marka ng pagka-civilized na society or isa sa mga tinitingnan nga na signs ng pagiging civilized na isang society ay yung kasuotan. Kung maalala natin, yung mga colonizers used to look down upon yung mga pinupuntahan nilang natives dahil nga dun sa kanilang kasuotan na feeling nila ay savage dahil kulang sa standards ng isang European. Pero yun nga, tulad na nabanggit mo, relative ito and ayun nga, sa standard lang ng Philippine society, sinabi nga ni Gerald Abergos, ang ating sociologist na nakausap kanina, even though walang batas, yung Philippine society is such that it will enforce yung mga ganitong norms, Jessica. So is it a question of culture o yung ating kasaysayan or it's just really plain practical? Mainit gusto nilang maghubad. Maraming salamat sa'yo, Micaela Papas, sa iyong paandar.